Hindi 6 digits ang problem mo at hindi rin 6-digit income ang solusyon mo. Alam mo, marami pong magagalit sa sasabihin ko. Pero sa loob na maraming taon na pagtuturo tungkol sa pera, ang tanong na lang siguro dapat natin sagutin, bakit kaya may mga 6-digit earner na mas stress pa kaysa sa mga taong kumikita ng 30,000 a month? Kaya gusto ko tapusin mo tong video na ito para masagot natin yung tanong na yan. Alam mo, lahat naman tayo gusto natin na umabot sa punto ng buhay natin na kumikita tayo ng 6 digits income per month para makaipon ka na, makapag-travel ka na, mabuild mo na yung dream house, dream car, para mawala ang financial stress. Agree? Pero tanungin nga kita, sigurado ka ba yan talagang sagot? Kasi may nakakausap din ako mga freelancers from nothing to something, from zero income or minimum income to 250,000 pesos a month ang kinikita. Ngayon, maganda na kotse, maganda na kondo, travel, di ba? Latest gadget. Pero isang araw, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Coach, bakit di pa ako makatulog hanggang ngayon? Akala ko, pagka 6-digit income na ako, okay na ako. Hindi pala, pera ang problema ko, sabi niya. Ha? Kasi, sabi niya, kapag nawalan daw siya ng clients, hindi na niya alam kung paano daw niya babayaran ng monthly obligation niya. So, imagine mo, kumikita siya ng 250,000 a month. Pero ang problema, stress pa rin siya. Dito mo sasabihin na hindi income ang nagbibigay talaga ng peace of mind. Alam mo, reality, it's not about financial stability, but it's about financial responsibility. Ano ibig sabihin ng financial responsibility? Alam mo, kahit magkano kitain mo, pag responsable ka, pwede mo talaga magawa ng paraan. Bakit parang ang bilis maubos ang pera? Kakasweldo mo pa lang, pero ubos na at wala na. Kapag tumaas ang income, tumataas din ang gastos at walang ipon. Kung paulit-ulit na lang nangyayari sa'yo, hindi income ang problema mo, kundi money habits ang kailangan mong baguhin. Ito yung dahilan kung bakit namin binuo ang isang program na tinatawag na Money Reset Kit. Hindi to sa pagyaman ng mabilis. Ito ay tungkol sa pag-reset ng paraan ng paghawak mo ng pera. Sa loob na 30 araw, tuturuan kita ng tamang system kung mag-budget, mag-ipon, umiwas sa bad money habits para may malinaw kang plano sa bawat pera na pumapasok sa'yo. And by the way, these are not theories. Thousands of Filipinos have already used this system to improve their financial lives. First property ko ever ng family na na-acquire na. It just feels right. And yung kung hindi dahil sa sa mentorship nyo, yung lakas ng loob, wala yun para itawid yung na yun, investment kayo. Alam niyo po, by God's grace, nabayaran talaga yung buong bill na ang laki-laki at the same time wala pong utang. Yan po yung nagagawa ng cheap method. Iba talaga pag may emergency funds ka. At kapag ginawa mo itong action steps, makikita mo ang progress mo in just 30 days. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang magsimula na malaki. Pwede ka magsimula sa halagang 20 pesos a day. Dahil ang paniniwala namin, ang tunay na pagbabago sa financial future, hindi sa malakihang income, kundi sa tamang habits na inuulit mo araw-araw. So, handa ka na bang i-reset ang money habits mo? Type MRK in the comment section or just click the link below. Kaya nga, that's the reason why I want you to ask yourself, yung reality, kung compare mo 5 years ago, yung kinikita mo sa kinikita mo ngayon, I'm sure mas malaki na siya. Pero yun nga, dumami ba yung ipon mo? Dumami ba yung investment mo? Or dumami ba ang monthly expense mo? Mas mahal na yung phone mo, mas mahal na yung coffee, mas marami kang subscription, mas malaki na yung bahay mo, mas malaki na. Siguro wag naman sana utang mo. Kung oo, nako, welcome to the real world of lifestyle inflation. So kung makikita mo, the real problem is not the income. The real problem is your spending. Yung lifestyle problem mo, lifestyle expense. Kasi pag tumaas pong income, dalawang bagay ang pwede mangyari. Option number 1, tataas din dapat savings and investment. Or number 2, tataas ang lifestyle mo and spending mo. Ang tanong, and I want you to be honest with me right now. This is not to judge you. If you're a follower of mine, parang assessment na rin to. Saan napuntang increase mo? Sige nga, pakitype sa comment section, sa ipon o sa gastos. Gumawa lang ako ng comparison para mas magets nyo, para mas ma-visualize nyo. There's one person na kumikita lang ng 35,000 a month pero may savings siya ng 8,000 pesos per month. So, utang niya, zero. May emergency fund siya, complete investment, meron. Stress, mababa. Compared to the person B na kumikita ng 6 digit per month,
180,000 pesos per month. Pero sa dami niyang obligasyon, may savings? Zero. May utang? Yes, 3 milyon. So, ano yung utang niya? Credit cards, 5. Car loan, condo loan. Tapos, yun nga, sa daming obligation na stress, mataas ang lifestyle. Ang tanong, sino sa palagay niyo ang mas mayaman? Sa mata ng tao, syempre, yung tao may condo, may bahay, di ba, may 6-digit income, pero in reality, may utang siya. Compared to the person na isa, di ba, walang condo, walang bahay, wala pang lahat, di ba, pero wala siyang utang, hindi siya stress. Kaya nga, right now, allow me to share with you the new definition of the rich. Dito tayo kasi nagkakamali. Akala natin ang yaman ay income. Hindi. Ang yaman ay choices. Kaya kapag kaya mong sabihin, ay naku, hindi ko naman kailangan tanggapin yung trabaho niyan kasi ayaw ko. Oh, may choice ka. Pag sinabi mo, ay, ayaw ko talagang mag-abroad kasi nga malaki nga kita, pero yun nga, paano yung pamilya? Oh, may choice ka. Kapag ikaw, di ba, pag sinabi mo na, naku, ayaw ko i-compromise yung values ko just for me to earn more, may choice ka. Yan ang totoong yaman, di ba? Kaya nga, hindi ko natatanungin kung magkanong kita mo right now because it's personal. Hello there mga kaipunaryos! Gusto ko lang magbigay ng babala at paalala po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga promotions na gumagamit po ng video ko na walang pahintulot. Lalo na kung may kinalaman to sa crypto, trading, online task opportunities, nag-aangkin na ako mismo ang ika nga ay parang nag-encourage po nito para kayo kumita na mabilis. Nako, kami dito sa channel na ito ang layunin at magbigay ng edukasyon at hindi kami ika nga isasama sa mga ganun. Kaya sana maging maingat po kayo ha at huwag kayong basta-basta maniwala sa mga pangako na madaling kumita. Back to our regular programming. Pero meron akong mas gustong tanungin sa iyo sa episode na ito. Ito, sagutin mo to sa comment section. Kung wag naman po sana, kung mawawalan kang ng income ngayon, as in right now, how many months can you survive? 1, 3, 6, or 1 year? So yan ang tinatawag natin na emergency fund. Yan ang para sa akin ang pinakamahalagang number na kailangan mong masagot. Pag ang sagot mo dito ay Chinky, wala pa akong nako, grabe. The moment you lose your income, ang next month niyan, stress ka na. Kaya wag mong gawin goal ang 6-digit income. Gawin mong goal ang maging financially free. Magkaiba yun. So, ito po, ngayong gabi, ito yung kailangan gusto kong i-challenge sa'yo. Ang gawin mo, get a piece of paper and a pen, isulat mo yung dalawang number. Number 1, magkano kinikita mo? At number 2, magkano naiipon mo? Ulitin ko, magkano kinikita mo at magkano naiipon mo? Dito magsisimula ang pagbabago. Kaya mga kapatid, ito lang gusto kong tanungin sa'yo, mas gugustuhin mo ba na kumikita ka ng, let's say, 30,000 pesos per month na income, na wala kang utang, di ba? May emergency fund ka, hindi ka stress, or kumikita ka ng 200,000 na income pero ikaw lubog ka sa utang, wala kang emergency fund at stress ka. Pili ka. At babasahin ko yung comments nyo. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng content na talagang I want really to challenge your money myths and money mindset na tutulong po sa inyo at gumawa ng matatalinong financial decision, please subscribe on this channel. That's number 1. Number 2, please do me a favor also. I would love to hear from you and ano yung gusto nyong topic na pag-usapan natin next. Pakitype na lang sa comment section. Again, dito sa channel na ito, hindi kita tuturuan ng kung paano kumita. Tuturuan kita kung paano mo rin palalaguin, pananatilihin, at syempre palalakihin ang perang pinaghirapan mo. Sana nakatulong tong episode na ito. Nako mga kapatid, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.